Ano ba ang konstitusyon? Kailangan po alam nating lahat ito kasi ito po ang pinaka-importanting batas sa Pilipinas. So simulan po natin. Unang-una po, ang tawag sa konstitusyon ay ang saligang batas ng Pilipinas. Pag sinabi nating saligang batas ng Pilipinas, gawa po ito, ni-ratify po ito ng mga Pilipino. Hindi po ng Kongreso, hindi po ng Presidente. Tayo po ang gumawa neto pong Constitution of the Philippines. So kailangan po talaga nating malaman kasi magulang natin, yung lolo natin, ang pumirma para po magkaroon ng Constitution sa Philippines. Pangalawa, ang Constitution po natin ngayon, ang tawag po is the 1987 Constitution. Bakit po 1987? After po ng EDSA 1 o after po ng People Power of the Philippines, nagkaroon po later on ng 1987 ng Constitution. So ano po ba ang laman ng Constitution? Andyan po yung tinatawag na Bill of Rights. Kailangan po, wag na yung mga structures of the government, wag na yun. Kailangan po, alam natin yung Bill of Rights kasi dito po natin malalaman yung mga karapatan natin bilang mga Pilipino. So pag sinabi nating hinanapan ka, kinapkapan ka ng walang search warrant, ano po ang papasok? Ano mag-a-apply? Bill of Rights, unreasonable searches and seizures. Ayaw kang pagsalitain, bawal ka doon mag-post, and so on and so forth. Freedom of speech po yan, freedom of expression. Hindi ka pinapayagang i-exercise yung mga paniniwala mo sa buhay, yung religion mo. Freedom of religion po ito. Kinokonvict ka na, wala namang ebidensya. Right to be presumed innocent. Ayaw kang pumunta sa Boracay, medyo chill na lang tayo. Freedom to travel po yan. So lahat po ng rights natin, kapag po naabuso o kapag po ni-restrain ng mga public officials, Bill of Rights po ang gagana. At pangatlo, sinabi ko sa inyo, ito ang pinaka-importanting batas sa lahat sa Pilipinas. Bakit po? Kasi meron tayong tinatawag na constitutional supremacy. Pag sinabi nating supreme, supremacy, ito po ang pinakamataas na batas sa lahat. So sabihin natin, may nakalagay sa Constitution, tapos nakakontra po yung batas o nakakontra po yung executive order na pinasa ng executive department. Ano po mangyayari? Ang tawag po dun sa law na ginawa ng Congress o dun po sa order na ginawa ng presidente, ginawa ng executive department, unconstitutional po yan. Magiging pong void kasi dapat ang pinakamataas talaga sa lahat yung Constitution. Ang Constitution po ang supreme sa lahat. So kung alam po natin kahit paano, master natin yung Bill of Rights, master natin yung Constitution, malalaman po natin pag yung mga panukala, yung mga regulation na pinapasa po ng mga public officials natin, illegal ba o legal? Malalaman natin kasi makikita po natin doon sa pinaka-constitution kung consistent pa ba yung law o yung executive order dito po sa mga nakalagay sa mga provisions sa constitution. So kahit hindi po tayo abogado o hindi po tayo law student, kailangan po alam natin. Sabi ko nga po sa inyo, wag na po tayo doon sa mga powers of the executive, judicial at saka po legislative department, wag na po tayo doon kasi medyo technical na po yan. Pero yung po mga karapatan natin, yung tinatawag na Bill of Rights, hindi po pwedeng hindi natin alam. Kasi yan po karapatan natin, directly applicable po yan sa atin. So sabihin natin, nagkaroon ng search, walang search warrant, alam mo kung ano yung karapatan mo. We need to be educated, we need to be informed para alam po natin ang gagawin kapag po nagkaroon ng problema. So kung nagustuhan nyo po ganitong video, syempre mag-comment, mag-like, mag-share at magkita-kita po tayo sa next video. Salamat po.